Magandang gabi. Good evening sa lahat. Bago po tayo mag-start ay mag-share at mag-tag na po tayo sa ating mga friend. At 5 minutes po bago tayo mag-start. Tag and share na po mga kapatid. Just the way it is. Unstoppable, that's what you are. Naubos ang 5,000 Japanese bifocal. Okay, isang magandang gabi po sa lahat. Gawain, tayo po ay manalangin. Amen, hallelujah Jesus. Sa pag-iingat mo sa amin sa maghapong ito, O Diyos. Ngayon, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, sa Speak Life live stream namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gumabay at magbigay ng knowledge and wisdom sa amin, O Diyos. Ito ay gawain para sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, gabayan mo ang lahat. Ang nakikinig, Panginoon, nawa ay maging pagpapala. Naku, subalit alam kong gagabayan niya ako sa mga nangyari sa akin. Hindi ko nakalain na gano'n mangyari sa akin na madala ako sa hospital. Kaya lang sa awa naman ng Diyos wala naman, maganda naman ang naging resulta. Kasi alam kong ginabayan niya ako. Ano naman, 0-0 naman lahat. Nagulat lang siguro pati pamilya ko
lahat dahil sa nangyaring biglaan sa pangyayari nung linggo kasi talagang di ko rin nakalain na nangyari sa akin dahil sa hindi ko rin alam dahil talagang puro acid ang katawan ko kaya yun. Salamat ako dahil sa wala namang findings na sakit. Dahil yun lang, yung sakit ko na yun na kailangan ni siguro hindi na siguro matatanggal yun dahil sa yun naman ang sabi ng doktor, talagang habang buhay ko nadadala yun. Kaya bawas-bawasan lang yung bawal na At ganun pa man hanggang sa ngayon, mabuti pa rin at talagang hindi niya ako pinaubayaan. Kahit alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya at alam ko naman na kahit anong pasasalamat alam kong kulang. Kaya alam kong napakabuti talaga ng Panginoon dahil sa ginagawa niya sa akin. Talaga hindi niya ako pinabayaan. Kahit alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa mga nangyayari sa buhay namin, sa pamilya ko. Maraming salamat sa paggabay niya sa akin, lalo sa mga anak ko kasi malayo sila. Aming buhay, sa aking paghahanap buhay araw-araw, siya yung patuloy na nag-iingat. Salamat sa Panginoon dahil siya yung patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, sa buong pamilya. So, natutuwa ako dahil at ito talaga yung kumbaga parang kakambal ko na to sa gawain. Kaya ako'y nagpapasalamat na nito sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakaroon kay Lolo. So, masaya ako dahil pagkasama ko kumbaga sa larangan ng basketball, the living legend ang kasama ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya yung binibigyan ng patuloy na kalakasan. Dahil siyempre pagka malakas si Lolo, natutuwa ako. Pero pagka ito'y nangihina, kasi talaga medyo may sa nangyari sa kanya nung Sunday, anniversary pa naman ng church. So, siya biglang dinala sa ospital, gawa nga ng tumaas yung acid niya. Hanggang sa nihirapan siyang huminga. So, ganun pa man, salamat pa rin sa Lord dahil siya yung pumilo sa buhay ni Lolo. At alam ko na marami pa kaming gagawin ni Lolo. Kasi may mga outreaches kami na talagang magpalakas ng isa't isa. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon. So, dadako tayo sa recap kanina, Lo. At ito'y si Lolo ang magpapaliwanag po. Ito na, papunta na tayo sa recap. Una, ito ang kwento tungkol sa pagpunta ni Pablo sa lugar ng atin. Ang lugar, kaya ang mga tao dito, dahil hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Kaya may dalawang pangkat na may ibang filosofiya na sa lugar na ito. Kaya una, si Espiro, ang kalagayan ay nasa material na bagay, nasa yaman at pagtupad ng pangarap. Pangalawa, ang ko, mas pinangahalagaan ang lalo na mangyayari lang yan, kailangan ng tao ang Diyos. Kaya pinikilala ni Pablo ang kwento kung sino ang Diyos. Kaya sa paglikha ng lahat, siya ang naglikha ng lahat na may buhay nakatira sa templo. Hindi mangyayari yan kung dahil sa nakakulong ay tulong sa lahat ng sino dahil sa mga bagay. Siya ang bahaging buhay sa ating mga kasalanan. Kaya dapat hanapin natin ang Diyos, magsisi at talikuran ng masasamang gawa upang tayo mga patay dahil sa kasalanan. Kaya magkaroon tayo ng buhay dahil sa layunin ng buhay at kilalanin ng totoong Diyos. Amen. Amen.
Amen. Talagang totoo yung sinabi ni Lolo, ano, kasi recap kanina ni Pastor. So, maraming salamat sa Panginoon at darako na po tayo sa ating exhortation ngayong gabi. So, kung kayo po ay may mga Biblia or cellphone, kayo po ay makipag sa amin sa 7 versikulo 16 hanggang 24. Ay 34 ano? 34 ano? So kung nakita nyo na po ay pakisabayan na lang po ng inyong mga mata. Ang sabi po rito sa 16 po ay samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas sa kabanalan at sa araw-araw na pamilihan sa mga nakikipagkita sa kaniya. Sa 18 po, at ilan naman sa mga pilosopong Epikureyo at Estoiko ay nakipagtalo sa kaniya at sinabi ng ilan anong ibig sabihin ng salitang ito. Binagabag ang mga iba parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat pinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Sa 19, at siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago, bagong aral na sinasalita mo. Sa 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay ni at ang mga taga-ibang bayang nakikipagpanayam doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Sa 22 po, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sa 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na iyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaong ang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya sa inyo'y binabalita ko. Sa 24 po, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sa 26 po, at ginawa niya sa kanya nahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at mga hangganan ng kanilang tahanan. Sa 27 po, upang kanilang hanapin ang Diyos, sumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sa 28 po, sapagkat sa kaniya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Sa 29 po, yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniukit ng kabihasnan o ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos, datapot ngay pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dao. Sa 31 po, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang pinaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Sa 32 po, at nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay nanglibak ang ilan, datapot sinabi ng mga iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Sa 33 po, sagay umalis si Pablo sa gitna nila. Sa 34 po, datapwat nakisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisampalataya na sa mga yaoy isa
si Dionisio na at mga iba pang kasama nila. So, pinagpala po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sinabi nga po rito sa verse 16 hanggang 18 na si Pablo habang naghihintay sa Atenas ay nabagabag ang kanyang espiritu nang makita niyang ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Nakipag-usap siya araw-araw sa sinagoga, mga Epikuryo at Stoiko. Ang mga Stoiko na pilosopo, hindi po ibig sabihin dito na pilosopo sila po yung mga taong pag kinakausap natin namimiloso po. Hindi po, ito po yung mga taong matatalino, may mga aral, may mga pinag-aaralan po, ano. So dito po sa lugar na ito ay talagang Diyos-Diyosan, mga sinasamba, kumbaga yung, kasi gaya nga po nung na-experience ko nung ako'y nasa ibang lugar, meron po talagang ang mga tao, meron pong tulad nun, may sinasamba sila na mga, doon po patungkol doon sa mga walang anak. So maaring meron din ganun doon sa lugar na ito. Kaya na bagabag si Pablo ng husto dahil ang kanyang ay siyempre mahirap naman para sa na ang mga tao ay maraming sinasamba, siguro maaring meron din doon na ito humimas ka rito sa rebultong ito ay magkakaroon ka ng kalakasan, mga maaring mga ganun yung kanyang mga inabot. At malalim mga siya ay nabahala kumbaga sa emotionally distress or nag-aalam or ni Pablo. Kaya hindi ito galit na dulot ng tao kundi banal na kalungkutan at pagkadismaya. So talagang madidismaya tayo, no, bilang mga Kristiyano. So masakit para sa atin yung alam naman natin yun na na tayo meron tayong, bagamat matalino at sibilisado ang mga taga-Atenas, pero nasa spiritual na kahinaan or sa kadiliman. Sila ay sumasamba sa mga nilikha ng mga tao, hindi sa lumikha sa atin. So importante talaga na siyempre wala naman tayo ibang sasambahin kundi ang Diyos lang na may lalang sa atin. Mula sa Genesis pa lang, sa Old Testament, ang Diyos na ang lumikha ng langit at lupa. So ibinigay na sa atin lahat, puro pabor para sa mga tao, no? Kaya wala naman talaga tayong dapat ng kumbaga iidolo pa, kundi talagang ang Diyos lang naman na nagbigay ng buhay para sa atin, ano? So napakabuti ng Diyos sa mga bagay na yun, dahil isipin natin na binigyan niya tayo ng buhay, hanggang ngayon humihinga tayo, no? So yun ay isang malaking pagpapala para sa atin. At Diyos ng lahat dahil naging mabuti siya kahit sa mga masasama. So talagang mabuti ang Diyos. So nasaktan ng husto rito si Pablo, no? Tuloy tayo. Nabagabag dahil hindi nila kilala ang tunay na Diyos. So yun, importante talaga na kilalanin natin ang Diyos dahil siya yung may lalang ng lahat. So sa verse 17 dito natin makita na umaksyon agad si Pablo. Hindi siya nanahimik o nagreklamo. Kumilos siya ang araw-araw at siya ay nakisalamuha sa mga tao saan man siya mapunta. Mapunta siya sa palengke, mga paghayo, lalo sa ating mga misyon. Wala tayong dapat pinipili na lugar o kausap. Ang bawat araw-araw at bawat pagkakataon o oportunidad upang ipakilala si Kristo
sa simbahan man o sa labas. So talagang kailangan nating kumbaga i-explore na natin yung ang ating nalalaman patungkol sa salita ng Diyos, dahil ito yung susi na para makilala ng iba naman na hindi pa nakakakilala sa Diyos Amen. ang Diyos na pinaglilingkuran natin gawa ng lahat. So malaking bagay po ito, dahil ang atin pong mga sa kapanahunan natin ay i-share natin yung Word of God kahit saan, kahit kailan tayo'y humayo. So salamat din sa Panginoon dahil nga doon sa mga outreaches, ma-share ko lang ng konti, doon sa mga outreaches namin is talagang meron dyang mahirap akain. Alam naman natin ng tao na hindi naman ganun kadali na isama or i-invite, lalo na sa mga ganitong gawain, dahil ang mga tao ngayon, talagang iba yung mga tao ngayon lang mga sariling disposisyon sa bawat isa, so mahirap. So mahirap man, siyempre bilang Kristiyano kailangan pa rin nating gampanan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya itong outreach na to is talaga malaking bagay ito, dahil ito yung susi, ito yung magiging susi para makakilala ang marami, So salamat sa mga bagay na yun. At dun po sa verse 18, ang pilosopong Epikureyo at Stoiko, sino mga Epikureyo at ano ang kanilang paniniwala? Ang paniniwala ng Epicurus, sila ay taga-sunod ni Epicurus. Paniniwala, ang layunin ay buhay ng kasiyahan at kapayapaan ng isipan, iwasan ang sakit at problema, at ang Diyos nila ang maraming tao dito sa mga sa lugar na ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So sa kapanahon na natin ngayon, ang mga tao rin naman, kahit naman sa ating mga Pilipino, tayo naman din may mga Diyos-Diyosan. Hindi lang naman porke yan ay ginawa ng sculpture na inukit sa kahoy or inukit sa bato, is hindi lang naman yun ang ibig sabihin na dito na para sambahin ng mga tao. Ito kahit yung itong mga gadget na to, katulad nga lang ng cellphone, ito isa rin to sa bagay na pwedeng iniidolo ng tao, kasi nandito lahat lang, pero kailangan magiging matalino nga tayo. Kaya nga binigyan tayo ng knowledge and wisdom ng Panginoon. Ito'y gamitin natin sa tamang paggamit. So magpatuloy po tayo. Ang mga Stoiko naman, mga taga-sunod ni kasi yung pwersa ng kalikasan, kumbaga dito umaasa rin yung maraming tao. So ang mga taga-Atenas naman ay mahilig sa mga bagong turo, pero kadalasan ito ay mga lang, yung mga kumbaga nakikisama lang, nakikisimpatya or nakikisisero, kumbaga yung mga hindi tunay na pagnanais na matanto. Sabi nga sa verse 21, basahin po natin Sabi ro sa verse 21 po, sabi sa verse 21 po, ito po, lahat nga ng mga Ateniense at ang taga-ibang bayang makikipamayan doon ay walang ibang ginagawa ng anumang bagay na bago. Kumbaga usyoso lang tong mga to, kumbaga mga marites lang yung malamang marites lang yung iba rito. Kaya talagang hindi sila ganun na para sila makakilala sa Diyos.
Ah, sabi nga rito sa sila ay ano, yung mga taong ayaw magpasakop sa katotohanan. Marami talagang taong ganyan kahit pala noon ang mga tao noon sa mga unang kapanahunan ay talagang meron ding mga ganung tao na hindi sila basta-basta na naniniwala sa Diyos. So, yun ang sabi doon sa verse 22 hanggang 25. Basahin. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayo mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sa 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid, ang mga bagay na iyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, isang Diyos na hindi kilala. Yun ngang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y binabalita ko. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lupa ay hindi tumatanda sa kanyang templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at hininga ng lahat ng mga bagay. So ganun kabuti ang Panginoon. Ganun siya ka buti sa bawat sa mga mananampalataya na katulad natin. So hindi alam natin na hindi niya tayo sa kanya. Magtiwala, tama po yun, magtiwala, manalig tayo sa Panginoon sa anumang mga pagdaraanan pa ng buhay natin. Talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon. At maging tayo naman mga Kristiyano, tayo naman ay maging faithful naman sa ating pananampalataya, kasi meron talagang nagsasabi na ang mga Kristiyano raw ay kasabihan na weather lang. Kumbaga pagka yung merong kasiyahan, minsan ganun tayo, hindi naman nawawala sa ating mga Kristiyano yun, ano. So minsan nanghihina tayo, so dumating man yung mga pagkakataon na kundi ang Panginoon lang, gaya nga nung kanina, share ko lang din po kanina yung aming inimbita kanina, sila nakakapakinig na ng salita ng Diyos. Ito namang mga tao na to ay nagkaroon ng problema dahil sa nag-iisa nilang anak. Nagkaroon ng depression. So may itong tao na to is merong sariling pamilya. So ang ilang magulang, masakit para sa atin na makita ang anak natin na ganun nung kalalagayan. Although na siya ay successful sa pag-aaral, lahat nasa kanya na kung tutuusin. Talagang siya na blessed din, kumbaga. So kaya hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya hindi tayo mahirap, kumbaga sakto lang, is malaking bless na para sa atin po yun, ano. At ito'y patuloy nating panghawakan sa Panginoon. Yes, hindi naman nagkukulang pa naman. Lagi, amen po, lagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon. At gaya nga ng taong yun, bless siya, may sasakyan, maganda ang buhay, kumbaga, may pera, pero may sakit siya. Ang mahirap doon, ano pa yung broken family siya. Kaya yung pong ating kalalagayan ngayon ay pagpasalamat natin sa Diyos. So basahin po natin sa Romans 10:2. Ang sabi po rito, wait lang po mga kapatid, Romans 2. Ito. Sabi po rito sa Romans 10:2, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga. So, yun nga po, katulad nga po mo sinabi ko na tayo may malasakit.
Pero yung pagkakakilala natin sa Panginoon, talagang minsan talagang parang kilala lang natin siya. Kilala natin ang Diyos na pero hindi naman tayo nagtitiwala. Kumbaga, umasa lang tayo doon sa sarili nating kakayanan. Kung minsan, sa sarili nating katalinuhan. Kasi may mga tao talagang isip ang pinapagana, kalakasan, yung lakas. Kaya hindi tayo pwedeng umasa ron bilang mga Kristiyano. No? So, kailangan pa rin talaga natin ng Panginoon. Sila ay may nakilala pero mali ang pagkakaunawa. So, importante rin yung pangunawa natin do sa salita ng Diyos. Tuloy nating expound, ipagyamanin natin, pagyamanin natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. So, tayo na yung pinakamapalad na nilalang sa mundong ito, no? So, maraming salamat sa mga bagay na yun dahil isa tayo doon. At ang sabi nga rito sa verse 23, si Pablo ng dambanang may nakasulat na sa Diyos na hindi kilala, siyang aking ipakilala. Sabi ni Pablo. So, hindi talaga kaya napighati talaga si Pablo sa nakita niya. Excuse me. Sabi rito, hindi siya pinaglilingkuran ng kamay nagiging mas dakila dahil sinasamba natin siya dahil siya ang dakila. So, talagang pinakita rito na walang ibang dakila kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya, blessed tayo. We are blessed na ang Diyos ang nakilala natin ay manlikha at makapangyarihan sa lahat. So, talagang mabuti ang Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. So, ang ko rito is, ang buo dito is patuloy nating pagyamanin natin sa Diyos. Kilalanin natin ng mas malalim pa upang sa mga darating na mga panahon, kasi siyempre, hindi naman natin alam ang mangyayari sa ating buhay. So, salamat sa Panginoon dahil itong ating church, ma-share ko lang po dahil meron na nga tayong nakakatuwa dahil nakakataba ng puso dahil merong mga may aral na tao, arkitekto, matataas na tao to dahil may mga plano na para sa church. So, purihin ng Panginoon sa mga bagay na to dahil talagang siya yung walang iba. Siya talaga, wala nang ibang makapangyarihan sa lahat kundi. Hindi na po namin masyadong hahabaan ang excuse me, ang exhortation na ito, So, 24-25 sa dulo. Okay na. Maraming salamat sa mga bagay na 'yon dahil alam naman natin na may gagawin pa ang Diyos. Yung bagay ito sa atin about makapag-share tayo sa bawat isa is napakalaking bagay, although na tayo hindi naman tinawag para maging guro. Ibig sabihin is part tayo ng body of Christ, kaya kailangan din natin makapag-share sa iba. At marami ng experience. Ako po, personally, marami ako experience sa mga bagay na yan. So, maganda yung napag-aralan natin sa STBS kanina dahil nakakataba ng puso dahil ako doon na hindi pagkatapos na mabautismo ng tao is sapat na. So, kailangan pa rin nating kumbaga follow up pa rin natin, tulungan pa rin natin, gabayin pa rin natin. So, maraming salamat sa mga bagay na yun. So, hanggang doon lang po ang aming exhortation at maraming salamat at nawa na kayo ay may nakuhang aral sa gabing ito.
So, hindi man po ganun kami Pulido. stream natin. Nagpapasalamat kami sa mga kapatiran, sa lahat, at mabuhay tayong lahat, at magpalakas tayong lahat. Tayo ay nasa anong day na ba tayo? We are tatapusin. Abangan po bukas natin ang Speak Life Day 50. Day 50 na po tayo, no? So, sino ba bukas ang ano natin? Ay hindi rin nila alam. Abangan na lang po natin bukas po sa Day 50 ng ating Speak Life. Tune in lang po tayo. At kung tayo po may mga pagkakataon para tayo makapanood, suportahan po natin itong ating programang ito dahil malaking bagay po ito. Doon lang sa pag-share natin doon sa mga kaibigan natin, mga kaanak natin is malaking bagay po ito. Kaya suportahan po natin at salamat po at tayo po ay mag-closing prayer bago tayo mag-shoutout. Salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, sa katatapos lang na Speak Life na ito, Diyos. Salamat po dahil ito ay naging susi at kami ay naging bahagi ng gawain ito, Panginoon. Tuloy mong ingatan ang bawat sa amin. Ikaw po ang laging gumabay sa bawat isa sa amin sa araw-araw ng aming ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa. Palakasin mo bawat isa, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anong mga kapahamakan, Panginoon. Ikaw patuloy kami mapagkukulang sa iyo. Pero nandiyan ka, hindi mo kami binibitawan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa patuloy mong pagtitiwala at pagbibigay mo ng pagmamahal sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at umaasa kami, Panginoon, na hindi mo kami bibitawan hanggang sa huli, Panginoon. At binabalik namin sa iyo mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Shout out. Background. May background tayo para inspired. Sige, mag-shout out ka, Lo. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you Lord sa mga nakinig sa amin. Kahit na mga konting kahit na hindi namin napulido, pero salamat sa Panginoon. Heidi Pasulan, Brother Johnson, Esther Hazel, Fatima Buntoy, Lia Ngao Doron, Ila Aliano, DC Andrade, salamat. Denny Rose Salisi. Okay. Kim Jin, salamat sa pakikinig sa panonood. Sister Gis Caballos, Kabilyar. Sister Sili Lancaster, salamat sa iyo. Shout out dito kay Jubilee Bismanos, shout out po. Kay Chris Sia Paraiso, shout out. Altea Malakas, Jeff Albisa, Domson Peter Arlindego, yan, isa sa masipag na shout out sa iyo, pagpatuloy yung kasipagan mo sa lahat ng family po, pastors sa Antipolo, si Pastor Alwin, sa Badian, si Pastor Alan Flores, sa Tapel, Pastor Winston Salisi, sa Piodoran, Pastor Carl Sandigan, maraming salamat po. At sa BS Japan, shout out po sa lahat. Bukas po uli, stay tuned po tayo sa day 50 ng ating Speak Life. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.